Breaking news! Dito talaga nanggagalaiti at triggered ang mga didilis. Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayon matapos umalingasaw ang resulta ng kanyang pinaggagawa sa ating bansa. Yes mga kababayan, sa katunayan, si PBBM lang talaga ang may isang salita. Walang sinasanto lalong-lalo nang wala siyang kinikilingan. Ang tanging inaasam niya ay ang ikakabuti ng pamumuhay pati na ang seguridad ng bawat mamamayang Pilipino. At ito ang malupit mga kababayan dahil pati matataas na tao, mga mayayaman at maimpluwensyang negosyante ay handang banggain ni PBBM para sa kapakanan ng taong bayan. Hinding-hindi magdadalawang isip na kalabanin ang mga sindikato kahit mapapilipino man yan o ibang lahi. Ang mga katanungan mga kababayan, hanggang kailan ito mapapanindigan ni PBBM? Maaapektuhan ba ang ekonomiya ng ating bansa? Sino-sino ba ang totoong kalaban dito? Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos, trending matapos ang kumakalat ngayon na balita patungkol sa pag-implementa ng Executive Order No. 74 o ang pagpapatupad ng agarang pagbabawal ng mga Philippine Offshore Gaming Operations o kilala sa POGO at mga ibang internet gamings dito sa Pilipinas effective December 31, 2024. Kasabay nito ang kaliwat ka ng pagkakasangkot ng POGO sa mga iligal na aktibidades sa loob ng POGO Hub katulad ng sex trafficking, prostitusyon, torture at iba pa. Dahil dito, walang alinlangang ipinatigil ni PBBM ang lahat ng klase ng POGO operations sa bansa. Kabilang sa mga ipinasara ng Administrasyong Marcos ay ang mga naglalakihang POGO Hub sa Porac, Pampanga, 30 hektarya sa Cavite, at sa Bamban Tarlac kung saan sangkot si Bamban Mayor Alice Guo sa mga di umano'y iligal na gawain sa loob ng mga nasabing POGO Hubs. Matatandaan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gustong illegalize ang mga POGO dito sa loob ng bansa. Gustong palaguhin kaya naman namayagpag ang mga POGO sa ilalim ni PRRD. Kasabay nito ang mga kaliwat ka ng krimen, torture, sex trafficking, scam at iba pa na nauugnay sa loob ng mga POGO Hubs. Sa katunayan, narito ang mga ilan sa mga matitinding eksena na nahuli mismo at naaktuhan sa loob ng mga POGO Hubs. Pinasok ng NBI Cybercrime Division ang bahay na ito sa Multinational Village sa Parañaque at ni-rescue ang kasambahay na si alias Letlet sa unang palapag. Sa ikatlong palapag naman, pinasok ng mga operatiba ang mga kwarto at naaktuhan ang mga Chinese national na nagpapatakbo ng hinihingalang scam hub. Kwento ni Letlet, 2 buwan na siyang kinulong ng mga Chinese national sa bahay matapos niya madiskubre may illegal na POGO sa ikatlong palapag. Lumabas ng NBI ang torture at rape video sa ginawa nilang rescue operation sa mga Chinese na biktima ng torture sa isang resort sa Tagaytay City.
Nadiskubre nilang nag-ooperate bilang Pogo Hub ang naturang resort. Kita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang ilang bill ng kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. Nakapangalan kay suspended Bamban Mayor Alice Go. Kabilang dyan ang mga electric bill ng Zunyu One Technology mula July hanggang November 2023. Nakapangalan din sa alkalde ang statement of account nitong Pebrero. May nakita ring proposal ng pasweldo para sa housekeeping staff mula sa isang manpower agency na may petsang June 20, 2022 na naka-address kay Go at sa Banfo o Baufo Land and Development Corporation Incorporated. Sabi ng PAOK, taliwas ito sa sinabi ni Go na nag-divest o ibinenta na niya ang kanyang share sa Baufo Land, ang kumpanyang may-ari ng kinatitirikang lupa ng Pogo. Gisulod sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation, Southeastern Mindanao Regional Office kung NBI Sembro kining usa ka warehouse nga giingong Philippine Offshore Gaming Operators kung Pogo Hub sa New Malitbog, Barangay Manay, Panabo City bandang alas 2 kaganiyang kaadlawon Disyembre 6. Ayon kay Rimulya, titiyakin ng DILG kasama na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na tatakbo at sisiguraduhin ng gobyerno ang lahat ng underground activities ng Pogos. Aniya, maglalabas sila ng executive order na nag-aatas sa lahat ng local chief executive na magsumite ng ulat hinggil sa anumang kahina-hinalang aktibidad sa loob ng kanilang lokalidad kabilang ang posibleng paggalaw o set-up ng Pogo. Sinabi din ni Rimulya na hindi sila titigil hanggat hindi nila natutugis ang lahat ng operasyon ng Pogo Hub dito sa Pilipinas. Nauna nang inihayag ni PAGCOR Chairman Al Tenco na binawi na lahat ng lisensya ng natitirang Pogo noong December 15, 2024. Kaya naman mga kababayan, malaking porsyento ngayon ng lupain ng Pilipinas ang nakatenga sa pagkawala ng mga Pogo Hubs. Ang Pogo Hub sa Pampanga ay nagsilbing pastulan na lang ng mga alagang hayop. Ang mga dating buhay at maingay na gusali ay ngayon ay binalot na ng dilim at katahimikan. Ang malaking katanungan mga kababayan, ano na nga ba ang silbi ng mga gusaling ito? Or ba ang taong bayan na kunin ng gobyerno para gawing kapaki-pakinabang? Ano ang masasabi nyo sa matinding desisyon na ginawa ni PBBM sa mga Pogo? Pabor ba kayo dito o hindi? Madami man ang nawalang kita ng gobyerno sa pagsasara ni PBBM ng mga Pogo Hubs, pero hindi iyon matutumbasan ng buhay, dignidad, kaligtasan, payapang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya naman sana'y matuto na ang ating bansa sa mga ganitong klaseng operasyon na tila ba'y naging minsan bangungot sa ating mga buhay. Ang iniisip natin dito is mapakinabangan ng gobyerno. Like yung mga malalaking Pogo Hubs niya, pwedeng gawing mga eskwelahan niya, pwedeng gawing mga kampo o training centers. Kung halimbawa manalo yung kaso namin at maging property ito ng gobyerno at pwede namang ibenta. Kasi yung mga biktima ng human trafficking, pwedeng silang matulungan ito. Ang isang sinalakay na Pogo Hub sa Pasay, detention facility na ng PAOK at kasosyo pa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang processing center para sa mga sinasagip sa mga lansangan. Sa taya ng real estate consultancy firm na Leach Property Consultants, humigit kumulang 1 million square meters ng office space ang mababakante sa paglisa ng mga Pogo. Hindi pa kasama dyan ang maraming landlord na nagpaupa ng kanilang mga condo unit o residential property sa mga foreign Pogo workers. It will take 3 to 5 years bago mag-stabilize ulit yung market. Yung pinakamalaking impact nito is yung sentiment ng investor.